Hello minasan, banana bread for a cause nga ulit ang ating video. Kaya samahan nyo kami mga OFW dito sa Japan. Ako nga pala si Penny. Matagal na ako dito sa Japan pero hindi pa mayaman. Medyo late na nga ako nagising ngayon, alas 8 ng umaga, kaya diretso hilamos kagad ako. Binuksan ko na nga rin agad yung kurtina para masinagan kami ng araw. Magpe-prepare nga muna ako ngayon ng kusina bago kami magsimulang mag-bake ng banana bread. Inilagay ko na yung mga pang-ulam na niluto namin kagabi sa ref. Tapos lilinisin ko naman itong aming oven bago kami mag-start. Mga simpleng preparation nga lang namin ito sa umaga. Pagkatapos ko nga maglinis ng oven ay isinunod ko namang ligpitin yung aking mga hinugasan kagabi para wala ng kalat bago kami magsimulang mag-bake. Nagsaing na nga rin ako para dire-diretso na yung aming gagawin. Alam ko nga aabutin kami ng mga hanggang hapon kaya dapat may sinaing na. Inilabas ko na nga rin yung aming gagamitin sa pagbe-bake at pinasimulan na nga sa akin ni ating imash itong ating saging. Ito nga yung nabili ulit natin sa Honest Store kina lolo at lola. Sa kabilang side naman ay inihahanda na ni ate yung mga dry ingredients. Nagtataka nga ako dito bakit 3 klase ng asukal yung nilagay ni ate. In-explain niya naman sa akin yung reason kung bakit iba't ibang klase ng asukal yung kanyang inilagay. May iba't ibang purpose daw kasi yung mga asukal kaya naman ganun yung ginagawa niya. Nagsukat na nga rin siya ng oil. Pagkatapos ay inilahok na niya doon sa asukal. And then tamang halo-halo lang para mag-mix ng maigi. Pagkatapos nga ni ate sa kanyang ginagawa at ako naman sa pagmamash ng banana ay flour naman yung aming isinunod na ilagay. Tulong nga ulit kami ni ate dito dahil madami-dami nga yung aming gagawin. Isinalin ko nga muna yung 1 kilo ng flour doon sa lagayan para madali niyang makuha at mailagay doon sa strainer. 4 cups nga yung sinali ni ate. Tapos, i-strain niya na ito para walang buo-buong harina. Habang nag-i-strain nga si ate ng harina, ako naman ay inutusan na niyang maglagay ng vanilla essence dun sa aking minash na saging. Tapos, syempre, halo-halo tayo para masarap yung ating mixture. Sunod namang nilagay ni ate ay 2 teaspoon of baking soda. Kailangan din nga itong i-strain para siguradong walang buo-buo. Sunod naman nga niyang inilagay ay 4 teaspoon of baking powder. Syempre, sasalain nga ulit niya ito para walang buo-buo. Tapos sunod ay 1 teaspoon of salt. Kailangan nga ito i-strain kasi yung salt medyo malalaki. Tapos konting halo ulit. Ngayon naman ay nilagyan na ni ate ng itlog yung kanyang sugar na may oil. 4 na itlog nga ang ginamit niya dito sa aming pagbibake. Sabi nga sa akin dito ni ate, kailangan yung sugar ay halong-halo na or tunaw na bago isasalin yung ating minash na saging. Pagkatapos nga mahalo ng mabuti ay inilagay na namin itong minash na saging. Syempre dahan-dahan na naman ako at baka nga matapon, yari na naman tayo. Tapos isinunod na nga natin tong dry mixture. At syempre may pangalawang sala ulit bago nga yung ating final mixture. Ayan at hinalo-halo na ni ate. Ako naman ay magdudurog na ng walnuts na panglahok. Gamit ko nga tong manual na gilingan na binili pa namin sa Daiso. Mabilis din nga gamitin ito. Tagal-tagal ko na nga rin ginagamit itong manual na gilingan. At eto na nga, maganda-ganda na yung ating mixture. Inilahok na namin yung walnuts na giniling ko. At dito na nga kami nagkaroon ng unang problema. Wala pala kaming lalagyan ng aming magiging banana bread. Kaya naman, ang una kong pinuntahan ay Syria na siyang pinakamalapit. Pero pagpasok ko nga doon, hindi ko makita yung lalagyan. Wala pala silang available na lalagyan na ginagamit namin. Kaya naman, nagsugod agad ako sa Direx. Medyo malayo na nga tong Direx sa aming apato, pero wala naman akong choice kasi wala kaming lalagyan. Dumiretso na nga agad ako sa mga baking accessories at pagka malas-malas ko nga, wala akong nakuha. Huling option ko na nga ay yung Daiso na malapit sa amin. Nagtry na kasi akong bumili kahapon pero wala. Kaya ngayon, ito na lang yung kinuha ko, yung paper na lalagyan. Pagod nga ako sa mga oras na to dahil katanghali ang tapat ako ay nag-iikot sa pagbabike sa paghahanap nga lang ng lalagyan. Pero worth it naman kung ito naman yung makikita mo at matitikman mo na banana bread. Napakasarap at napakabango talaga ng buong bahay namin. After nga naming magawa yung original na banana bread ay naghugas kagad ako dahil kailangan namin gumawa ng chocolate flavor. Ang problema nga lang, nagkulang naman kami ngayon sa saging, kaya takbo naman ako ngayon sa Torresen. Pagkatapos sa Torresen, ay nagdiretso naman ako sa McDo para bumili ng lunch. Sobrang pagod ko na kasi kaya ayaw ko na magluto ng kakainin, kaya bumili na lang ako. Nag-share na nga rin kami ni ate at nag-lunch na kami ng mabilisan bago namin ituloy yung aming second set na banana bread chocolate flavor. Ang bilis nga lang namin kumain at gutom na gutom kami parehas. Tapos sinimulan na kagad namin yung pangalawang set ng aming pagbibake. Eto nga at
pandalas na nga ulit ako mag-mash ng banana. Habang si ate nga ay focus na sa kanyang ginagawa. Wala na kami masyadong imikan nito kasi gusto na naming matapos yung ginagawa namin. 2:00 na nga ng hapon sa mga oras na ito at yung original pa lang na banana bread ang nagagawa namin. Pero dahil nga master na ni ate yung ginagawa niya, kaya naman mabilis na rin naman naming nagawa yung second set. Habang nga nagbe-bake na yung second set na chocolate flavor na banana bread ay nagsimula naman na kaming magbalot nung una naming nagawa. Buti na nga lang at may nakatago pa kaming pambalot na ginagamit namin sa ensaymada. Masaya pa rin kami niyan kahit kami pagod na. Habang nag-aantay na ngang matapos nung aming binibake ay nagsimula na rin naman akong tuusin itong mga hugasan. Medyo matagal ngang mabake yung aming banana bread kaya naman yung idle time ko ay ginawa ko na nagplansya na lang ako ng aming mga uniform kasi kinabukasan ay day shift na namin. 6:00 na nga ng hapon natapos yung aming pagbibake kasama na nga doon yung pagpapaking at pagpapalamig. Kaya naman eto at magdi-deliver na ako sa mga umorder sa amin. Inuna ko nga yung aking mga Myanmar friends. Sila nga yung mga unang na-order sa amin kapag kami ay may nilulutong tinapay. Sarap na sarap nga sila sa mga lutong tinapay na pang Pinoy itong mga Myanmar friends natin. Hangang-hanga din sila sa cooking skills ni ate at saka baking skills kasi talaga nga namang masarap. Medyo gumagabi na nga sa mga oras na to pero nagising pa naman sila kaya naman ako'y nagmamadali ng mag-deliver sa kanila. Nag-chat na rin naman ako sa kanila na medyo malilate ako sa pagdi-deliver. Buti na nga lang at napakababait na mga umu-order sa atin dahil kahit ako ay late na ay wala naman silang reklamo at masasaya pa rin na nadideliveran ko sila. Dito nga kina Ate Nori ang pangalawa sa huli na akin dideliveran. Itong lugar nga ni Ate Nori ang pinakamalayo sa lahat ng pinagdeliveran ko ngayong araw. Pero okay lang naman sa akin, tingnan mo naman ang mga chikitings na makikita mo, ang cute nila at ang tatalino pa. Gina nga rin sila sa akin pagbablog. At nandito na nga ako sa pinakahuling bahay na pagdideliveran ko kina Ate Jasmine. Inabot ko na nga lang dahil gabi na. At umuwi na nga rin ako kagad. Past 8 na nga ng gabi ako natapos sa pagdi-deliver. At finally, nakauwi na ako ngayong araw. May dala nga rin akong itlog. Nagpaunigay nga kami magpabili kay Jody. Hanggang dito na lang muna ang nakakapagod na araw na ito. Jane!